What's up guys? Trader Supremo here. Okay, usapang launch pads naman muna tayo ngayon, ano? So, a-update ko lang kayo sa launch pads. Ano ba nangyayari sa mga launch pads natin, okay? Um, kung maaalala nyo, last Saturday, o kahapon, nagsabi ko sa inyo, time na ba bumili ng launch pad? So, nagtanong lang ako, wala ko akong sinabi na time na, Nagtanong lang ako, time na ba? Kumbaga kasi, kung papansin nyo, meron ho akong watchlist, So, bantay sarado sa akin yung mga bagong coins na yan. Kasi po, for me, I believe na yung mga magpapampo this bull ay yung mga bagong coins at yung mga coins na nagpe-perform ng maganda ngayong bear market. Yan po yung mga hahalagang coins, So, yan po yung mga binabantayan ko. So, may watchlist po kayo. Isa po dyan yung launch pads, Kasi po, ganito yan. Si CZ, suportado yung mga Binance Launchpad. Kasi Binance, Suportado nila yan. Ngayon, ito po ang number 1 rule pagdating sa crypto. Do not bet against the king of crypto. Yan po ang king of crypto, si CZ, So, di mo yan lalabanan, kaya hindi ko short si BNB. Kahit na po ang chart ni BNB ang pangit. Dahil hindi po ako nagbe-bet against sa king of crypto, So, lagi mo po yan tatandaan, So, kung nasan sa king of crypto, doon ako suportahan ko yan, yung mga yan. Pero may time ng pagbili, kailangan mong mag-ingat. Ngayon, sa Binance Launch Funds, meron po tayong Hook, Edu, ID, Arcam, For, ngayon, wala pang gaanong price action si Arcam, Dito muna tayo kay Hook, ID at Edu, So, papakita ko sa inyo, halos paparehas lang ang price action ng tatlo na yan. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo time na mabumili. I-explain natin through chart. Hindi po ako magsasabi. Chart mismo, i-analyze lang natin, Okay, Hook. Start mo, ID, Ito po yung pinasukan kong trade last Saturday, Okay. Bakit? Nung nakita ko, okay, tumataas si ID, Tapos, kasabay ng Hook at Edu. Ibig sabihin, may whales na pumapasok dun sa launchpad. So ngayon, nagkakaroon ako ngayon ng narrative. Okay, babantayin ko to ngayon. Simula ngayong linggo kasi mukhang pinapasukan ng pera, So, isa po yan sa mahalaga yung tinitingnan, So, gito po, nung nakita ko yung price na umangat, ganitong klaseng candle, after mag-bounce, ano po yung lagi kong sinasabi, Reclaim above nung range low, that's a deviation, That's a good bullish sign. Ano pa po yung ginawa? So, wait lang, Pagka bounce po, ano nangyari? Gano'ng kalaking candle po yung sumunod? So, tapos, pag tinignan po yan sa lower time frame, ay sa higher time frame, So, hindi po ba engulfing to ng mga red candle na yan? That's bullish sign po. Kaya pinasukan ko yan nung nakita ko nag-pump na ganyan. And then, nagulat na lang ako. Inabot hanggang dito, sobrang taas. Ang target ko nga lang dapat previous week high, Ang problema, nagdire-diretso, tinamaan tong supply. Kaya nga, nagsabi ako sa group. Ito, TP full here at resistance. Pagka-TP ko, in-update ko kayo agad-agad, Sa 0.2346. Ayan po, I will re-enter long sa ID pag na-clear yung resistance. TP full here. Ano po ginawa? 28.46. After ano po nangyari? Nag-crash, So, dahil po yan, dito po ay supply. So, pag ang demand tumama sa fresh supply, initial reaction yan, magdadrop talaga yan. Bakit? Ganito lang yan. Sobrang dami ng supply. Tapos, merong grupo na bumibili. Pag tama nun, syempre, i-absorb ng supply yung demand. Hindi pa ganun karaming demand. Lalo na weekend yun, Hindi pa ganun karami ang bumibili. Syempre, ang initial reaction yan, babagsak talaga, Kaya nga sabi ko, TP full here. Sana sinabi ko, TP partial. Sinabi ko, TP full. Kasi nga po, ganun po yung magiging reaction niya. Basic, ano lang yan, logic lang yan, And then, ito po ay supply. Kapag zoom out niyo yan,
Ano ho ba yan? Ano lang yan? No? Basic SNR lang yan. Support and resistance lang ho yan. Ano? So, support, support, resistance. Di ba? Flip lang po ang tawag doon. Nasa sa YouTube din po natin yan. So, ganun lang po yun kasimple. Wala po kayong kailangang kung ano-anong strategy dyan, ano? So, basic support, resistance, supply, demand lang po yan, ano? So, basic price action reading lang ho yan. Ngayon, supremo range, napakaganda, no? So, pinasukan mo sa week low, mag-take profit ka sana sa week high, kaso, dire-diretso. Siyempre, kapag may momentum, huwag ka muna mag-take profit. Altcoins po yan, hindi po yan Bitcoin. Kay Bitcoin, kaya po ako titipi sa mid-range, kasi Bitcoin po yan, ano? Ibang coins po yan. Ito po altcoins. Ang altcoins po malakas mag-breakout kasi low caps. So, hindi po siya mahirap i-pump, ano? So, pagka ang momentum ng altcoins malakas, huwag ka magtitipi muna. Hanapin mo yung supply zone, ano? So, yun lang ho yun kasimple. So, ngayon, ano po ang magpapabullish sa akin? Okay. So, kailangan ito po EMA 50 daily. Ito po ngayon yung naging resistance. Now, I want the price to clear this red area, no? Kailangan sausawan ng price yan, ano? Pag yan nasausawan ng price at nag-acto as support, bullish yun, ano? Doon na, maglalagay ako ng malaking size doon for long position, ano? So, pwede ka nang bumili sa spot nun, ano? With stop loss below sa support na i-create dito ng buyers, ano? So, ganun lang ho yun kasimple, ano? And then, same lang po yan kay Hook. Same lang po yan, ha? Ang problema kay Hook, mahina gaano, ano? Kailangan niya muna i-clear tong supply bago mag-pump yung price, ano? Kailangan mag-create ng support o buyer area, no? And then, same lang din kay Edu, no? Meron tayong supply. At the same time, andito yung EMA 50 daily natin. Kumbaga, malapit na, sinusundo na, ano? So, yun lang po yung kailangan mong bantayan. Lahat po, andyan sa YouTube ko, panoorin mo kung ano yung EMA na yun ang tinitingnan ko. Ano pa, yung supply zone, yung support and resistance, ano? Pag-aralan mo dyan, simple lang yan. Ngayon, okay, isa sa mga bullish na nakikita ko dito is Edu, ano? Si Edu tsaka si ID. Si Hook medyo mahina. So, this is a very clean bullish pattern, ano? So, deviation, previous support, nag-reclaim, nag-pump, possible mag-create to ng reaccumulation dito, and then tingnan natin kung hanggang saan na nga abutin, ano? Pero pwede ko yan iskal, pero kung ako maglalagay o bibili na ako sa spot, pwede pag sinalo na ng EMA 50 para may invalidation ka, no? So, kailangan niya munang i-clear tong area na yan, ano? So, ganun lang po yan kasimple. I-post nyo na lang ho yung video, hanapin nyo kung nasan ba tong mga to, ano? And then, i-plot mo sa'yo, lagyan mo ng alerts. Yung po yung sinasabi ko, perks of having a trading view alerts. Hindi mo kailangan bantayan. Once na tumama yung price area na yan, okay, nandito na sa area na yan, tsaka ko pa lang siya babantayan. Hindi nyo kailangan bantayan yan araw-araw kasi manunok-nok po kayo dyan, ano? So, malinaw, ano? Hook, ID, Edu, same lang. May mga supply tayong mabibigat, kailangan maklear. Kasi naglulong tayo sa support, hindi sa resistance, ano? So, malinaw yan. So, wag ho kayo blindly pumasok. Sinabihan ko kayo, pero, pag sinabi ko nag-TP na rin ako, mag-out na rin kayo kasi, okay, may nagsabi sa akin, bakit daw, ano daw yung kinalaman, bakit kailangan mag-TP, pag kailangan maging careful kapag nag-TP ako. Kita mo nangyari. O di kung pumasok ka dyan, nok-nok ka na. Diba? So, yun lang yung ibig ko sabihin, ano, so, huwag kayong mayabangan sa akin. Tinuturuan ko kayo, iniingatan ko kayo, ano, ngayon, kung naging masama yun para sa'yo, problema mo na yun. Ibig sabihin, nayayabangan ka sa akin kasi hindi mo ako kaya. Yun lang naman yun, brother, eh. So, ngayon, sa halip na ahayin mo ako, Brad, tinutulungan kita, accept mo yung tulong, ano? So, yun lang, ano? So, now,
Itong previous week min is acting as support, ano. So, titingnan natin, ano. So, possible, for example, nag-reclaim to sa previous week, ha, titingnan ko, ano, kung pwedeng pasukan. Pero, kung maglalagay ako ng malaking size, hintayin ko maklear muna tong resistance, ano. Kasi yan yung pinakamalaking kalaban natin ngayon, yung resistance na yan. So, post nyo na lang video, no? Para hanapin yung mga area na yan, ano? So, tas zoom mo na lang. Then, Edu, yan. Meron tayong resistance dyan, ano? Zoom mo na lang ulit, ano? So, EMA 50 daily. Mahalaga yan. Kailangan mag-act yan as support. So, parang ganito, oh. For example, nag-reclaim. Yan. Tapos, winash out lahat ng supply. Then, ngayon, wala na ngayong bumipigil sa pag-pump. Then, naging support to. Ngayon, meron ko ngayon trigger. Yung trigger na yan, lagay ka ng invalidation, baba. Kasi, ibig sabihin, baka mag-drop ulit. Then, baka mag-pump na yan. Ano? So, kasabay ho yan ng malay natin. Isa to sa mga magsipump, ano? So, alam naman natin, ang Binance Launchpad, malakas yan mag-pump. Pero, no, sa mga naririnig nyo na 1,000x, magsipigil kayo, no? Hindi ho ganon. Wala ho kayo sa subscription price. Andito po kayo sa current price, ano? So, kung nakuha mo sa subscription price, pwede, no? So, walang 1,000x, wag kayo. Kung mag 1,000x man, good. Pero wag ho kayong mag-expect ng 1,000x na maglalagay kayo $1,000 para may 1 million ka. Wag po, no? So, ano pa rin yung risk, ano? I-take account nyo pa rin yung risk, ano? So, ganun lang kasimple, hindi pa po bull run sa launchpads. Hintayin nyo, lagyan nyo ng alerts tong mga area ng supply. Once na maklear yan, that's your trigger kasi wala nang sasalo dyan o wala nang pipigil dyan, magwawala ho yung mga yan, ano? So, isa yan sa mga kailangan mong tingnan, ano? I'm not bullish. We are trading the range. We are trading the price chart, ano? Wala po akong bullish or bearish. For now, we are approaching resistance. Ang risk to reward ratio hindi maganda for bullish scenario, no? So, hintayin muna maklear yung supply. Hayaan mo silang ububos ng supply. Tapos pag ubos na supply, tsaka pumasok. Gano'ng kakatalino nun, Brad? Di ba? Sino naman yung gano'ng katanga ka naman, susugurin mo lang. Ikaw, sabi natin mas mababa mo na yung presyo. Pero sinugod mo yung price, yung supply. Sinugod mo yung resistance. So, parang sinuntok mo si Pacquiao, tapos nakasapa ka ni Pacquiao. Ganun ho yun, ano? So, ganun lang po yun kasimple. Ay, wala akong komplikado dito. Hindi nyo po kailangan maging matalino sa trading. Kailangan nyo maging street smart. Kailangan nyo, hayaan nyo lang sila magsilong, ano? And then, once na maklear yan, that's your trigger. Meron ka ngayong invalidation, meron ka ngayong support, and then wala ka ngayong resistance na pumipigil sa'yo, no? And then, hindi mo kailangan yung bottom yung makuha mo, no? So, yun lang kapatid, ano? So, mag-update naman ako sa group. Kung nakita ko man, okay, bullish na, gano'n, ano? For now, bearish tayo kay Bitcoin, bearish lahat, ano? So, yun lang muna sa ngayon, ano? So, kung mag-pump man yan, mali ako, ano naman magagawa ko, di ba? So, for me, hindi ako natalo, nanalo lang ako, no? So, lagi lang dapat account for your wins, ano? Wag mong isipin yung mga ano na yan, ano? So, yung mga nagpa-pump na yan, wag kang magpa-FOMO, no? So, isipin mo yung nagpapalago ng pera mo. Focus ko doon. Kaya nga ako, mapapansin nyo, lagi ako kay Bitcoin. Kasi master ko si Bitcoin, ano? So, ngayon, meron din po ang mga tinitinan, Ethereum, Solana, BNB, XRP, mga tinitrade ko rin po yan. Pero, hindi ganun kalaking size, ano? Hindi katulad kay Bitcoin, kapag malakihan. And then, yung mga launchpads, yung mga altcoins, pinapasukan ko rin, pero hindi ganun kalalaking amount, ano? So, ganun lang, ano? Laging focus ka sa winners mo, ano? Huwag mong pilitin yung mga FOMO, okay, napakalaki ng tilas ng Yunfi, kailangan kong pumasok, ano? Dahil na-hype ako ni Lebron. Tigilan mo kakanood kay Lebron, ano? Hindi ka matututo dyan. Lahat ho yan ang nagbebenta ng mga course nila, mga abnuyo yan, ano? So, yun lang mga kapatid, ano? Aral lang, and then, sasabay natin ng analysis, ano? So, yun lang, Binance Launchpads, ano? So, good luck mga kapatid.